Ilan sa hadith na nabanggit sa surah na ito ay ang iniulat ni Anas bin Malik. قال النبي لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب قال وسماني قال نعم فبكى. Ayon kay Anas bin Malik, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam kay Ubay. Itong si Ubay ay siya ang tinatawag na si Ubayya bin Ka'b. Ang kanyang pangalan ay si Ubayya bin Ka'b. Sinabi sa kanya ng propeta sallallahu alaihi wasallam, katotohanan ang Allah ay inutusan ako na basahin sa iyo itong surah na ito, Al-Bayyinah. Binasa ng propeta sallallahu alaihi wasallam yung lam yakunil ladhina kafaru min ahli kitab. Ang surah na ito. Dahil dito ay nabigla si Ubay ibn Ka'b at kanyang itinanong sa propeta sallallahu alaihi wasallam, pinangalanan ba ako ng Allah? Ibig sabihin ay sinabi ba sa iyo ng Allah na, O Muhammad, basahin mo kay Ubay ibn Ka'b ang surah na ito? At nang sabihin sa kanya ng propeta sallallahu alaihi wasallam na oo, at siya ay napaiyak. At bakit hindi? Ito'y nangangahulugan na ng kahigitan, kainaman ni Ubay ibn Ka'b. Ito ay nangangahulugan na siya ay mataas ang antas niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kaya siya ay napaiyak sa bagay na ito. Nilalaman na usapi, marami ang mga nilalaman na mga usapin dito sa surah na ito. Una yung pagtutuligsa sa mga musyrikun at ahlul kitab sa pagpapasinungaling nila sa Quran at sa sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam. At ang pamamangha, ibig sabihin ng pamamangha na hindi ka nabibili, hindi ka bumibilib, hindi. Kung baka hindi mo matanggap, no? Pamamangha na hindi mo natatanggap. Na yung kung saan yung pagkakasalungatan ng kalagayan nila, itong mga musyrikun na ito at mga ahlul kitab, na kung saan hinihintay nila, lagi nilang sinasabi na hinihintay nila yung malinaw na katibayan, malinaw na basihan, dalil. Pero kapag dumating naman sa kanila ito, ay tinatanggihan din nila. Hindi rin nila ito tinatanggap. So, ito ay kasalungatan, no? Pagkakasalungatan ng kanilang kalagayan, ay mga kanyang sinasabi sa tunay na kanilang kalagayan. At ang pagpapasinungaling nila sa pag-angkin na ang Allah ay inutusan sila na panghawakan ang kanilang mga relihiyon. No? Kung bakit daw hindi sila umaalis sa kanilang relihiyon, ay utos daw ito sa kanila ng Allah. Utos daw ito sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pagbabanta sa kanila ng Allah sa naghihintay sa kanila na parusa sa kabilang buhay. At ang pagtala sa kanila, ibig sabihin ibinilang sila na sila ay syarrul bariyah, pinakamasasamang nilalang. At insyaAllah, ito ay ating matatalakay mamaya. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Bagong lahat, ang surah na ito ay kabilang sa mga surah o di kaya ay nag-iisa, no? Masabi natin sa buuan ng Quran, kapag binuklat natin ang Quran, ang surah na ito ang nag-iisang surah na nagsimula sa lam. Ito ay nagsimula sa lam. Tinatawag nila ito na nafi, no? Wala kang makikita na ibang surah. Okay. Wala kang ibang nakikita na surah na nagsisimula sa ganitong salita, lam. Lam yakun. Maliban lamang sa surah na ito. At meron din nafi, at meron din ibang surah na nagsisimula naman sa la. La, yung isa ay surah. Ibang surah ay la. La uqsimu.
La uqsimu. Ito ibang sura. Pero ito ay nagsisimula sa lam. Ganun ba man itong dalawang sura, silang dalawa na sura lamang sa kabuuan ng Quran na nagsisimula sa nafi. Ibig sabihin ng nafi ay yung pagtatatwa o di kaya ay pagtanggi. No? Pagtanggi. Yun ang ibig sabihin ng nafi. Pangalawa, itong sura na ito ay isa ito sa mga sura na sinasabi ng at ilan sa mga mufassir, mga ulama sa tanyag ng mga ulama sa usaping tafsir. Isa ito sa mga sura na napakahirap ipaliwanag at napakahirap na ito ay pagnilay-nilayan at ipaliwanag itong sura na ito. At inshallah ito ay ating madadaanan. Sa unang aya, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitab wal mushrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah." Hindi tinalikuran ng mga walang pananampalataya na mga ahlul kitab at ng mga mushrikun o mushrikin ang kanilang maling paniniwala. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, hanggang sa dumating sa kanila ang malinaw na palatandaan. O di kay malinaw na dalil. Rasulun min Allah yatlu suhufan mutahhara. At ito ay ang sugo ng Allah na nagbibigkas sa kanila ng Quran na nasa dalisay na kasulatan. Fiha kutubun qayyima, dito sa suhuf, libro, aklat na ito ay napapaloob dito yung mga totoong salaysay at makatarungan, pag-uutos na naggagabay tungo sa katotohanan at tungo sa matuwid na landas. Sa unang aya na ito, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kanyang sinasabi rito na kailanman ay hindi tatalikuran ng mga kufar. Una, ang Allah subhanahu wa ta'ala, binanggit niya, mapapansin natin na alladhina kafaru. Alladhina kafaru. Itong alladhin, alladhina, ito ay nangangahulugan na ito yung kanilang pagka binanggit yung alladhi o di alladhina, allati, no? Tinatawag nila ito sa Arabic na al-asma al-mawsula. Itong mga salita na ito, kapag binanggit ito, nangangahulugan na yung babanggitin niya pagkatapos nito, ito yung kanilang katangian na ito na talaga yung kanilang katangian. No? Ito na talaga yung kanilang katangian. At hindi nila ito, kumbaga hindi ito mawawala sa kanila itong katangian na ito. Kumbaga permanenteng katangian. No? Halimbawa, ana ra'aytu ar-rajula alladhi. No, pagkatapos nakita kong lalaki, alladhi, siya, kapag sinabi, ibig sabihin ay babanggitin mo ang kanyang katangian. Dito, binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina kafaru. Mapapansin natin dito, sa una, mapapansin parang natin, ito ay papasok ito sa ahkam, no? Batas. Kung saan dito, ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya na mismo ang nagsabi na sila ay mga kufar. Itong babanggitin ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga grupo ng mga tao, mismo nanggaling ang batas mula sa Allah subhanahu wa ta'ala na nagsabi na sila ay mga kufar. Hindi sila mga mananampalataya. Kung kaya't nalilihis yung mga tao minsan, mga kapatid natin, na mga sinasabi nila na hindi sila mga kufar, no? Itong mga pinagkalooban din ng mga tinatawag na mga ahlul kitab. Minsan may mga tao na nagsasabi na ng ganyan. O di kaya sinasabi nila na masakit sabihin na sila ay hindi mga mananampalataya. No? Huwag natin sabihin na sila ay mga kufar. Dahil sila ay nasasaktan sa salitang ito. Ito ay mali. No? Ito ay mali. Sila ay mga kufar.
na mismo ito ay nagmula at nanggaling sa Allah subhanahu wa ta'ala. Makikita natin dito na binanggit dito ng Allah subhanahu wa ta'ala yung min. Maaari kapag ikaw ay marunong magsalita, magbasa, makaintindi ng Arabic, ay maiisip mo na itong min na ito ay mula. No, lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitab, ay mula sa ahlul kitab. Kung kahit masasabi natin na ang pagkakaroon o pagkakaintindi ng Arabic ay hindi ito sapat. Tandaan natin sa ating mga kapatid na marurunong magbasa at makaintindi ng Arabic, huwag kayong umasa sa kakayahan na ito. Kayo ay magbasa ng mga tafsir at mga pagkaintindi ng mga salafus salih. Dahil kung hindi, ikaw ay maliligaw. Dahil dito kapag sinabi natin na min, ibig sabihin ay mula, nangangahulugan na tab'idiyya. Ibig sabihin ng tab'idiyya, ibig sabihin ay ilan sa mga ahlul kitab. Ibig sabihin, ang ilan sa mga ahlul kitab ay mga hindi mananampalataya at ang ilan sa kanila ay mga mananampalataya kapag sinabi mo na min. Kapag ang pagkaintindi mo rito ay min ay tabi'idiyya, ibig sabihin ay mula. Pag sinabi mo ng mula o ilan sa mga ahlul kitab, ibig sabihin ay hindi lahat sila ay mga kufar. Ito ay mali. Kundi ang min dito ay tinatawag ng ating mga ulama na bayaniya. Min dito ay bayani, ibig sabihin yung genes. Ibig sabihin ay min ay sila na mga ahlul kitab sa kanila, no? Itong mga hindi mananampalataya na sinabi ng mga kufar na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ay sa mga ahlul kitab at mga musyrikun, sa mga ahlul kitab at saka mga ahlul musyrikin o mga ahlul kitab di kay mga musyrikun. At dito makikita natin na ito ay ito ay laging nababanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Laging ito ay sinasabi ng Allah, ahlul kitab. At ang tinutukoy dito sa ahlul kitab ay mga Hudyo at mga Nasara. At ang pagtawag sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala ahlul kitab, ibig sabihin ng ahlul kitab ay sila ay mga napahayagan ng mga kasulatan. Napahayagan ng mga kasulatan at tinutukoy dito ang mga Hudyo at mga Kristiyano. At yung pagbabanggit sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala na ahlul kitab, hindi ito, taliwas ito sa pagkakaintindi ng ilan. Na kumbaga ito ay papuri sa kanila, hindi. Ano? Kasi pagka sinabi na pinahayagan ng kasulatan, parang ang pagkakaintindi mo rito ay papuri. At normal, no, sa mga, kahit sa atin, mga mababasa natin, kapag nabasa natin ito, ang papasok sa isipan natin, ito'y papuri sa kanila. Bakit? Dahil pinahayagan sila ng mga kasulatan. Diba? Subalit kabaligtaran. Ito ay tashni'an lahum. Ibig sabihin ito ay pagtutuligsa, pambabatikos, o di kaya ay pamimintas sa kanila. Bakit? Dahil sila ay pinagkalooban ng kasulatan, pinahayagan sila ng mga kasulatan, sila ang mas karapat-dapat na mapatnubayan. Dahil meron silang mga kasulatan. Meron sa kanila na ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala na mga kasulatan. At dapat sila yung una-una na mga mapapatnubayan ng mga tao. Katulad ng mga Hudyo sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Imbis na sila yung mauna na manampalataya sa propeta sallallahu alaihi wasallam sapagkat nakasulat ito nakatala sa kanilang kasulatan si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga palatandaan at siya darating kung kailan siya darating. Ito ay maraming mga hadith na nagpapatunay at pangyayari sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ang itong mga Hudyo na ito ay ipinagmamayabang nila sa mga musyrikun, ay mga pagano sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi mga ahlul kitab, mga pagano, pinagmamayabang nila na kapag dumating ang hinihintay namin na sugo ay kakalabanin namin kayo. Lagi ito pinagmayayabang ito ng mga Hudyo sa mga pagano. At kung kaya't silang higit na mas karapat-dapat nung dumating ang propeta sallallahu alaihi wasallam, silang mas higit na mauuna na manampalataya kay propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi. Kundi ang mga pagano na walang kaalam-alam sa kasulatan. Ang mga pagano, mga musyrikun, mga nagtatambal na walang kaalam-alam sa mga kasulatan, sila ang mas nauna manampalataya kay propeta sallallahu alaihi wasallam. No?
Tingnan nyo yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. At nagdumating sa kanila ang aklat na mula sa Allah subhanahu wa ta'ala na nagpapatunay sa kung ano yung dala-dala nila. Ibig sabihin, itong Quran na ito ay nagpapatunay sa kung ano yung nilalaman ng kanilang makasulatan, ay ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nilalaman ng kanilang kasulatan na wakanu min qabl, na bago pa man yun dumating ang kasulatan na ito na mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, istaftihun, ay ibig sabihin yastansirun, ay nagpapatulong sila sa propetang ito na sinasabi nila sa mga higit lalo dito sa Al-Khazraj wal-Aus, dalawang grupo o di kaya ay pamilya, angkan ng mga taga-Madina. Sinasabi nila, pag dumating ito ay kakalabanin namin kayo. No? Ito magiging guide namin o di kaya ay pinuno namin. Ito yung kanilang sinasabi, min qawli yastaftihuna ala alladhina kafaru. Pero falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Subalit nang dumating sa kanila, dumating na ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ma'arafu, parang hindi nila nakilala. Hindi nila nakilala, kafaru bih. At ito'y kanilang tinalikuran. Fala'natullahi 'alal kafirin. Katulad halimbawa ng kwento sa Suratul Kahf, no, kung paano ito ay yung simula, yung asbabun nuzul ng Suratul Kahf, na kung saan ng mga mushrikun, ng mga pagano, nagpadala sila sa mga Hudyo ng nagpadala sila ng grupo ng mga pagano at pinadala nila doon sa mga Hudyo para kumuha ng kaalaman hinggil kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at lahat ng mga katangian ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay binanggit nila sa mga Hudyo, at ito ay alam nila na nakatala sa kanilang libro, subalit hindi nila ito pinaniniwalaan. So ito yung kabaligtaran. Hindi ito papuri sa kanila na sila ay tinatawag ng Allah na napahayagan ng libro o di kay kasulatan, kundi ito ay pagtutuligsa sa kanila. Pagtutuligsa sa kanila. At dito sa unang aya na ito ay inuna ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ahlul kitab sa musyrikun. Bago niya banggitin yung mga musyrikun, ibig sabihin ng ahlul kitab ay ang katulad ng banggit natin, Hudyo at mga Kristiyano. At ang mga musyrikun ay lahat-lahat ng mga hindi mananampalataya sa Allah. Lahat-lahat ng mga hindi mananampalataya, nagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala sa maraming klase nito. Kahit ano pa man ng mga klase nila, ngunit sila ay nagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, uri ng kanilang mga pagsasamba o di kay mga uri o klase ng mga taong ito na nagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, pasok sa tinatawag na musyrikun. Silang lahat ay pasok sa tinatawag na musyrikun. At dito, sa pagsabi sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala, pag inuna na Allah subhanahu wa ta'ala yung banggitin ng mga ahlul kitab bago yung mga musyrikun, sapagkat sila ay mga, katulad ng banggit natin, sila ay napahayagan ng kitab. Sila ay napahayagan ng kitab, na kung saan sila ang mas karapat-dapat na manampalataya o di kay mas sila yung karapat-dapat na magabayan, subalit kabaligtaran ang nangyari. Pangalawa, ay maari ito ay umuugnay sa panahon. No, kasi ang mga ibang mga mufassir, mga ulama sa tafsir, sinasabi nila na kapag nababanggit ang musyrikun sa Quran, ay ang tinutukoy dito ay ang mga pagano sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So kapag sila yung tinutukoy dito sa salitang ito, ay nauna ang mga ahlul kitab. Dahil ang mga Hudyo, nauna sila sa panahon ay ang nauna si Musa alayhi salam, tapos si Isa bagong propeta sallallahu alaihi wasallam. So natural na mauna yung tinatawag na ahlul kitab bago niya banggitin yung mga musyrikun. At dito sa pagsabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na wal musyrikin, ibig sabihin dito ay pasok, katulad na banggit na pasok, lahat ng mga tao na nagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay nangangahulugan na hindi rito lalabas. Walang lalabas dito sa tatlo. No? Maari yung mga hindi mananampalataya sa Allah, hindi mga Muslim, mga mu'min, mga mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay tatlo lang sila.
maaring mga Hudyo, maaring mga Kristiyano, o di kaya mga pagano sa klase ng mga taong ito. Wala nang pang-apat diyan. No, wala nang masabi natin na katulad ng mga minsan sa panahon natin ngayon na mapagka tinanong, wala akong relihiyon. Wala akong relihiyon, hindi. Mali yun. Sila ay matatawag sila ng mga, kahit pa ang kingin nila na sila ay walang relihiyon. Na hindi ako kasama sa mga Hudyo, hindi ako kasama sa mga Kristiyano, hindi ako kasama sa mga pagano, hindi. Dahil yung tao na ang kanyang sarili, ang kanyang sinusunod ay tinatawag din na nagtatambal, musyrik. Tinatawag din na musyrik. Hindi nyo ba nabasa yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Afara'ayta alladhi ittakhadha ilahahu hawa. Nakikita mo ba? Siya na ang kanyang kinuha ng Panginoon ay ang kanyang sarili, pagnanasa. Ibig sabihin kapag ang iyong sinusunod mo ay ang iyong sarili, ay parang ang iyong Diyos ay yung pagnanasa. Kung ang inuuna mo ang iyong sariling interes sa mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay parang yung nafsu hawa o yung sa kagustuhan mo, ang siyang nasunod mo ay parang siya ang iyong Panginoon. Tinawag ito ng Allah subhanahu wa ta'ala na Panginoon. Hindi mo ba nakikita siya na kanyang ginawang Panginoon ay ang kanyang sariling interes? So sila ng mga nagsasabi na wala akong relihiyon, wala akong Diyos, wala akong, hindi. Siya ay ang kanyang dinidiyos, ay ang kanyang sarili. Ang kanyang dinidiyos ay ang kanyang sarili. So siya ay pasok dito. Kaya nga, sinasabi natin na walang pang-apat dito. Maring Hudyo, Kristiyano, di kaya ay musyrik. Nagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. At dito sa pagsasabi rito ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi nila, isa ito sa mga aya, itong unang aya, yung mga nagsasabi rito, katulad ng nabanggit natin kanina, na ilan sa mga ulama sa tafsir na sinasabi na napakahirap pagnilay-nilayan at pag-aralan, ipaliwanag ang sura nito sapagkat napakarami dito yung mga mahihirapan ka na ito ay intindihin. Katulad halimbawa, isa rito sa unang aya nito ay itong salita ng munfakin. Itong salita ng munfakin, ilan ito sa mga aya na nakapagbigay ng mahirap na dahilan kung bakit nahirapan sila na ipaliwanag ang mga aya na ito. Dahil tingnan niyo mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pag binasa natin ang aya na ito, hindi tinalikuran ng mga walang pananampalataya ng mga ahlul kitab at mga musyrikun ang kanilang maling paniniwala hatta ta'tiyahumul bayyina, hanggang sa dumating sa kanila ang malinaw na palatandaan. Ngayon, ibig sabihin dito, hatta, ibig sabihin ng hatta ay lilghaya, kapag sinabi natin ng hatta ay lilghaya, ibig sabihin hanggang, ay nangangahulugan kapag pinag-isipan mong mabuti, nangangahulugan na kapag dumating sa kanila ang bayina ay ang malinaw na palatandaan, ay lahat sila ay papasok sa maniniwala, hindi ba? Kasi basahin natin ng maayos, ulitin natin, at hindi tinalikuran ng mga walang pananampalataya ng mga ahlul kitab at ng mga musyrikun ang kanilang maling paniniwala hanggang sa dumating sa kanila ang malinaw na palatandaan. Nangangahulugan na pag dumating sa kanila yung malinaw na palatandaan, silang lahat ay maniniwala. Subalit, kabaligtaran. Kabaligtaran. Dahil kung makikita natin sa mga susunod na aya, ay hindi yun ang nangyari. Hindi yun ang nangyari. Kapag binuklat ninyo yung Quran sa pang-apat na aya, kabaligtaran nangyari. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ. Hindi sila pumasok at naniwala, kundi sila ay nagkahiwa-hiwalay at nahati-hati. Hindi sila naniwala nung dumating sa kanila yung bayina, malinaw na palatandaan. Kung kaya't dito ay medyo nahirapan ang ating mga ulama na ipaliwanag itong sura na ito. Dito sa salita na ito, at inshallah matatalaki natin yan mamaya kapag dumating tayo sa pang-apat na aya. Dito sa salita na munfakin ay nagkaiba-iba rin ang ating mga ulama sa salitang ito ng pagpapaliwanag. Ilan sa ating mga ulama, sinasabi nila, munfakin, ibig sabihin ay hindi nila iiwanan ang kanilang paniniwala. Ang kanilang
pananalig, pananampalataya ay hindi nila ito iiwanan sa magkakaiba na no, halimbawa yung mga Hudyo, kanilang pananampalataya, mga Kristiyano, kanilang pananampalataya, mga Muslimon, kanilang pananampalataya, hindi nila ito iiwanan. Yan ang una. Pangalawa, ay ibig sabihin ay hindi nila iiwanan yung ipinangako sa kanila na kung saan darating sa mga huling henerasyon ang isang propeta. Katulad ng mga Hudyo. Actually, kahit sa mga Kristiyano, nakikita ko, halimbawa, na napapanood ko rin sa ating mga, mashallah, mga ustad, no, mga duat, na mga debater, dahil pagdebate sa mga non-Muslim, kung saan nababanggit din nila na si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay sa Biblia, no, sa Biblia, kasi sa Quran, meron naman sa Quran, no, na kung saan nababanggit nila, na binabasa nila sa Biblia mismo, ay nakasulat doon na si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nabanggit doon sa kanilang Biblia, di ba? So dito sa ikalawa, sinasabi nila ay ibig sabihin na hindi nila ito iiwanan. Ibig sabihin, panghawakan nila na kapag ka dumating ay na hindi nila ito ay panghawakan nila na mayroong ipinangako sa kanila na darating ang isang propeta. Darating isang propeta, tulad ng mga Hudyo, alam nila sa kanilang kasulatan kung kahit yun ang dahilan kung bakit sila lumipat sa Madina, no, dahil hinihintay nila ang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ibig sabihin, mumfakin ay hindi nila iiwanan itong ipinapangako sa kanila. Hinihintay nila itong na pangako na ito sa kanila na nakasulat sa kanilang mga aklat. Pangatlo, ay mumfakin, ibig sabihin ay hindi sila iiwanan ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggat sa magpadala siya ng sugo sa kanila. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala kabilang sa kanyang pagiging makatarungan ay kailanman hindi magpaparusa ang Allah subhanahu wa ta'ala hanggat hindi siya nagpadala ng sugo sa kanila, sa mga taong ito. Ito ay napakaraming dalil sa Quran. Na Allah subhanahu wa ta'ala hindi niya paparusahan ang mga tao hanggat hindi siya nagpapadala muna ng sugo na mula sa kanya. Ito yung, at meron ding, actually marami ang mga nabanggit ng ating mga ulama na mga pagpapaliwanag nila dito sa salita na mumfakin. At ito yung ilan sa mga nabanggit nila, itong tatlo na aking binanggit. At katulad ng nabanggit ng isa sa mga mufassir, na ito ay, kung ating titingnan, ay walang salungatan dito. Walang salungatan, so ito ay maaring pumasok sa aya na ito. Walang salungatan dito sa kanilang mga binanggit dito ng mga inisa-isa ng mga ulama, nagpapaliwanag nila rito, ay walang salungatan, kundi ito ay maaring pumasok dito sa aya na ito. At dito, yung pagkakasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na mumfakin, itong salitan nito na mumfakin, ay galing ito sa salitan na kaya fukro. Ibig sabihin, itong salitang ito ay ginagamit sa bagay kapag ka ito ay napakahirap na tanggalin. Gagamitin mo yung salita na kaya fukro sa wikang Arabic. Ito ay nangangahulugan na itong mga ahlul kitab at saka musyrikon, nangangahulugan ito na masyadong matibay yung kanilang pananampalataya, na talagang itong kanilang kinalakihan ay hindi nila ito iiwanan. Hatta ta'tiyamul bayna, hanggang ito iiwanan lamang nila kapag ka merong napakalinaw na palatandaan ang makikita nila. Bakit? Kailangan nila ng napakalinaw, walang pagdududa na katibayan at palatandaan. Dahil bakit? Mumfakin, sapagkat masyadong matibay, malakas ang kanilang kapit sa kanilang mga paniniwala. Subhanallah. At ito ay napakarami yung mga halimbawa nito sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, no, sa pakikitungo niya doon sa mga pagano sa kanyang panahon, na makikita natin na ilan lamang doon sa mga, lalong-lalo na sa mga ashraf Quraysh, yung mga matataas ang antas sa komunidad ng mga Quraysh, na talagang pinanghawakan nila yung kanilang yung pananampalataya.
Katulad halimbawa nung sa Sulhul Hudaybiyah, ang propeta sallallahu alaihi wasallam nung kanyang isusulat ng kanyang pangalan, Muhammad, ay si Muhammad, sugo ng Allah, sinabi ng isa sa mga ambassador ng Quraysh, sinabi niya sa propeta sallallahu alaihi wasallam, tanggalin mo yung sugo mula sugo ng Allah. Dahil kung ikaw ay sugo ng Allah, ay hindi ka namin kakalabanin. No? Talagang matibay yung kanilang paninindigan na hindi nila pinaniniwalaan ang propeta sallallahu alaihi wasallam at hindi nila iiwanan kung ano yung kanilang pananampalataya. So ito yung sikreto ng paggamit ng mumfakin. Dahil yung salitang mumfakin ay ginagamit lamang doon sa bagay na napakahirap tanggalin. Talagang kailangan mo pang itong hilain ng malakas. Ito yung fakkayafukko. Kailangan mo hilain ng malakas. At ito yung nangangahulugan na masyadong matibay ang kapit ng mga musyrikun na ito. Hatta ta'tiyahumul bayyina, hanggang sa dumating sa kanila ang bayyina. At ang bayyina, makikita natin, mapapansin natin dito na hindi ito sa unang aya ay hindi siya kumbaga inilantad agad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit pa niya sinabi na bayyina at hindi niya halimbawa inilantad agad-agad kung ano yung kanyang tinutukoy dito na malinaw na palatandaan? Bakit hindi niya sinabi agad-agad at sinabi pa niya na bayyina ay malinaw na palatandaan? Ito sa mga yung mga taktika sa pananalita na kabilang sa tinuturo sa atin ng Quran, katulad ng mga nabanggit pa natin ng mga nauna, na kung saan ito ay nagbabanggit, katulad din ng propeta sallallahu alaihi wasallam, minsan ito ay kanyang ginagamit, na kumbaga ginagawa nila na mujmal, ibig sabihin ay parang general, no? Pwede niyang masaklaw ang lahat, yung maaari niyang masaklaw yung mga iba, ngunit iba yung meron siyang tinutukoy talaga, meron talaga siyang tinutukoy, pero ginamit ito na parang pangkalahatan na salita, hindi niya tinukoy, dahil ito ay litashwiq, ibig sabihin ay parang manabik ka kung ano tinutukoy rito na malinaw na palatandaan. Pagka sinabi mo na, nabasa mo ito halimbawa, hindi mo pa nabasa yung mga susunod nito mga aya, at nabasa mo ito sa unang aya, hanggang sa dumating sa kanila ang malinaw na palatandaan, ikaw ay mananabik at mapapatanong sa iyong sarili, ano kaya itong tinutukoy dito ng Allah na malinaw na palatandaan? Ano yung tinutukoy dito ng Allah na malinaw na palatandaan? At dito, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinagot ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa susunod na aya. Rasulun min Allah. Ano itong malinaw na palatandaan? Ito yung sugo na nagmula sa Allah. Sugo na nagmula sa Allah, yatlu suhufan mutahhara. Ito ay ang sugo ng Allah na nagbibigkas sa kanila ng Quran. Nagbabasa sa kanila ng Quran na dalisay na kasulatan. Dalisay, suhuf ay aklat na dalisay. Aklat na dalisay. At dito sa pagsasabi rito ng Rasul, ito ay nakira. Ibig sabihin nakira ay hindi siya tukoy, no? Kapag sinabi natin, kapag iyon ay may alif lam, ar-rasul, ito ay tukoy, no? Tukoy. Pero kapag nakira, rasul, walang alif at lam, hindi siya tukoy. At katulad ng sinabi ni Sheikh Uthaymin rahimahullah ta'ala na ang pagsabi rito na ang hindi pagtukoy dito, ito ay pagdadakila sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Pagdadakila sa propeta sallallahu alaihi wasallam. At dito, ang rasulun min Allah, yatlu suhufan mutahhara. Alam natin, hindi na natin ito tatalakayin yung pinagkaiba ng rasul at saka sa nabi, dahil siguro ito ay naririnig nyo na, at actually ito ay mula pa noon ay meron ng hindi pagkakasundo sa pagkakaiba ng rasul sa nabi. So hindi na natin ito tatalakayin sa bagay na ito. Makikita dito, ang pagsabi rito ng Allah subhanahu wa ta'ala na rasul, isa itong bayyina na binabanggit dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, malinaw na palatandaan na darating sa kanila, ang unang-unang katangian nito ay sugo. Rasul, unang-unang katangian nito ay sugo. At sinabi rito na rasulun min Allah, sugo na nagmula sa Allah. Sugo na nagmula sa Allah. Ito ay bagay na nagpapalakas
sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Nagpapalakas sa side ng propeta sallam na kung saan siya ay sugo na nagmula pa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, ang nagsugo sa kanya ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. At upang hindi isipin ng tao na siya yung nagsugo sa kanyang sarili. Katulad ng mga nag-aangkin na mga propeta daw kuno, no? Katulad ng mga nag-aangkin na sila ay mga propeta, pero yung propeta sa kanila, nag-proclaim sa kanila na sila ay mga propeta ang kanilang mga sarili. Ang kanilang mga sarili. At dito sa pagsasabi na Rasulun min Allah ay sugong mula sa Allah, ay ito ay nagpapatibay na siya ay hindi niya pinroclaim ang kanyang sarili, kundi siya ay isinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung unang katangian ng malinaw na palatandaan, bayina, na darating sa kanila. Pangalawa ay yatlu, siya ay nagbabasa. Siya ay nagbabasa. Suhufan mutahhara. Siya ay nagbabasa ng aklat. At ang tinutukoy dito ay ang Quran. Tinutukoy dito ay ang Quran. No, ito ay nangangahulugan na itong sugo na ito na nagmula pa sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang mga sinasabi ay hindi nanggagaling sa kanyang sarili, kundi siya lamang ay ipinaparating lamang niya sa mga tao. No? Ipinaparating lamang niya sa mga tao. Ay kinukuha niya sa pahayag doon sa Quran, yung mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Salita ito ng Allah subhanahu wa ta'ala at parang itinatransfer lang niya sa kanila. Nililipat lamang niya sa mga tao at hindi ito nanggagaling sa kanyang sarili. Hindi ito nanggagaling sa kanyang sarili, kundi nililipat lamang niya ang mga utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Binabasa niya lamang niya ito sa mga tao dahil ito ay nagmula sa Allah subhanahu wa ta'ala at hindi ito nagmula sa kanyang sarili. At itong pagsasabi rito, paggamit ng yatlu na mudari, tinatawag ito sa wikang Arabic na mudari. Paumanhin kung bakit hindi ako nakagawa ng katulad ng ginagawa ko ng mga presentation dahil nagkulang ako sa oras. Yatlu, ginamitan ito ng mudari sa wikang Arabic. Kapag ginagamit ang mudari ay kabilang sa mga katangian ng salita na ito, no, kung bakit siya sa Arabic kapag ginamitan ng mudari, nangangahulugan ng mustamir, mutajaddid. Ibig sabihin ay patuloy at nananatili ito. No, hindi lamang isang beses lamang siyang magbasa, na isang beses lamang niyang binasa yung libro, pagkatapos tapos na. Hindi. Yatlu, ibig sabihin ay patuloy na nililipat niya sa kanila, binabasa niya sa kanila yung salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay bagay na nais kong bigyan ng konting bagay na napaka-importante mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ikaw na nagpapalaganap at nagpapahayag ng salita ng Allah subhanahu wa ta'ala o di kay katuruan ng Islam, marapat na ikaw ay nagbabasa ng palagian ng Quran. Lagi mo dapat binabasa ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Napakasakit isipin. Katulad ng minsan nagkausap kami ng Ustad Salman, nabanggit ko sa kanya, nabanggit ko Ustad Salman, na masakit isipin na karamihan sa atin, especially sa mga kapatid natin na nagbabalik Islam, pagkatapos nilang pumasok sa Islam, napaka-agresibo nila ng magpahayag ng mga kasulatan, katuruan ng Islam. Napaka-agresibo nila nang hindi muna sila nagbabasa. Hindi muna sila nagpapalalim ng kaalaman sa Islam. Hindi. Napakarami na subhanallah, bago siya mag-Muslim, wala siyang kaalam-alam sa Biblia. Bago siya mag-Muslim, wala siyang kaalam-alam sa Biblia. Nung siya ay mag-Muslim, subhanallah, naging magaling siya sa Biblia. Lagi siyang nakikipagdebate gamit ang Biblia. Pero kapag nagbasa siya ng Quran, subhanallah, maling-mali yung kanyang pagbabasa. Mas binigyan niya ng toon ng pansin ang pag-aaral ng Biblia dahil gusto niya na magpalaganap at iniwanan niya ang Quran. Ito'y napakalaking pagkakamali. Dahil ang pagpapalaganap ng Quran, ng kaalaman sa Islam,
Hindi ito obligado sa tao maliban lamang kung meron siyang alam. At ang obligado sa iyo una-una ay magsaliksik ng kaalaman ang iyong sarili muna bago ang ibang tao. No? Ikaw na walang alam-alam, tingnan mo halimbawa yung nagmamaneho na hindi marunong magmaneho. Nagmamaneho siya, siya ay hindi marunong magmaneho, tapos nagtuturo po siya ng kung paraan ng pagmamaneho. Anong mangyayari doon sa tinuturuan niya? Siya mismo hindi marunong magmaneho. Nakuha niyo yung punto ko? Siya mismo hindi marunong magmaneho, pagkatapos nagagawa pa niya magturo. Subhanallah, ganun din. No? Ikaw na bagong pumasok sa Islam, mag-aral ka muna. Huwag mo munang isipin na magpahayag magpalaganap at magpahayag ng katuruan sa Islam. Una-una ikaw ay mag-aral. No? Katulad ng nangyayari ngayon, dahil sa pagiging agresibo nila, nangyayari sila ay salita ng salita, at ang karamihan sa mga kanilang mga sinasabi ay nagbumula sa Biblia o di kaya ay sarili nila at wala silang nababanggit mula sa Quran. Dahil kulang sila. Hindi nila binabasa itong suhufan mutahhara yung Quran. Hindi nila binabasa. Isa ito sa mga mali na bagkus ang tao kapag ikaw ay naging magaling sa Quran, subhanallah, ito ay sapat na. Isa ito sa mga nagustuhan ko kay Sheikh Omar Pinalbir, no? Siya ang presidente ng ISKAG. Isa ito sa mga nagustuhan ko sa kanya. Ganun din si Muhammad Amin Rodriguez, Ustad Muhammad Amin Rodriguez, no? Isa ito sa mga nagustuhan ko sa kanila na sila na mga da'ya nagpapalaganap sa mga non-Muslim ay ang kanilang ginagamit ay ang Quran, mashallah. Kanilang ginagamit ay ang Quran, katulad ni Omar Pinalbir. Nung una-una pa kami na hindi pa ako nag-aaral pa lamang ako sa Baguio, dumating sa amin at doon ay sinabi niya na ang gamitin natin ay ang Quran at huwag natin gamitin ang Biblia sa pagpapalaganap ng katuruan sa Islam. Huwag tayong magdawa sa mga non-Muslim na gagamitin natin ang Biblia, kundi ang gamitin natin ay ang Quran. At napakaganda, hanggang ngayon hindi ko makalimutan yung kanyang binanggit na aya. Hanggang ngayon hindi ko makalimutan yung kanyang binanggit na aya, na kung saan sinabi niya, binasa niya yung aya dun sa Suratul Ma'idah, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, napakaganda. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik. Tinawag ng Allah sa propeta sallallahu alaihi wasallam, sugo. Balligh ma unzila ilayka min rabbik. Ipahayag mo, iparating mo ang anuman na ipinahayag sa iyo ng iyong Panginoon. Pansinan, anumang ipinahayag ay ipinahayag ang Quran. Ipinahayag sa iyo ng iyong Panginoon. Wa in lam taf'al fama ballaghta risalata. At kung hindi mo ito gagawin, hindi mo gagamitin sa pagpapahayag mo ay ang ipinahayag sa pagpapada'wa mo, pagdada'wa ay ang ipinahayag sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, fama ballaghta risalat, ay katotohanan, hindi mo na ipahayag, na iparating ang kanyang mensahe. Subhanallah, napaganda itong aya nito. Kung kaya't napaka-importante sa atin na ikaw na kapatid na nais magda'wa, basahin mo ng maraming beses itong Quran, salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, maging magaling ka rito at insyaAllah ito ay magiging sapat na. Dahil itong Quran na ito, subhanallah, mapapansin natin sa kahit mismo sa mga eksperimento, na babasahin lamang ito ay nakapagbibigay ng kakaiba na emosyon o pakiramdam sa hindi Muslim. Hindi niya nalalaman kung anong nilalaman nito, pero pag naririnig niya ay nag-iiba na yung kanyang pakiramdam, subhanallah. So paano pa kaya kapag nabasa niya o di kayo nalaman niya ang nilalaman ng mga salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito sa pagkasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, suhufan mutahhara, dalisay na pahina, at siguro baka dito natin tapusin. Nais kong itong bigyan ng dito ay ang Quran. Ang tinutukoy rito ay ang Quran. Suhufan mutahhara. Itong Quran na ito ay dalisay mutahhara, dalisay mula sa mga syirk, pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Itong Quran na ito ay dalisay mula sa kalihisan. Dalisay sa tahrif, ibig sabihin ay ito ay malayo na ito ay napalitan o nadagdagan. Ito yung ibig sabihin ng mutahhara. Dalisay ay dalisay sa kalihisan, kaligawan, dalisay ito sa syirk,
dalisay din ito sa yung tabdil o di kaya tahrif, yung pag-iiba ng kahulugan ng mga aya na ito. Ito ay dalisay ang Quran sa mga bagay na ito. Dalisay ang Quran. At ang Quran ay isa ito sa mga kanyang mga katangian na mutahhara. Mutahhara, ito ay dalisay. Dito ay natatalakay dito sa salitang ito. Sa salitang ito ay natatalakay ng ating mga ulama yung panghawak, dahil dito ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mutahhara. Hindi kailanman sa ibang aya ay Allah subhanahu wa ta'ala sinabi niya na hindi ito pwedeng hawakan maliban lamang kung hindi ikaw ay mutahhir, no? Ikaw ay dalisay. At ito ay napakarami, nagkaroon ito ng mga diskusyon sa pagitan ng ating mga ulama kung anong tinutukoy dito, ang Lawhil Mahfuz ba o di kaya ay ang Quran. Subalit, ang nais natin dito sa pagbabasa ng Quran, kapag ang isang tao ay junub, siya ay wala sa junub, alam natin yung janaba, no? Natatalakay nyo ito sa fiqh, natalakay nyo ito kay Ustad Salman, ay hindi maaaring doon sa tao na nasa kalagayan ng janaba, hindi maaari na siya ay magbasa ng Quran. Hindi maaari na siya ay magbasa ng Quran. Ganun din na siya ito ay kanyang babasahin na mula sa kanyang memorya. Ibig sabihin, hindi ka pwede na magbubuklat ka ng Quran at babasa ka, o di kaya ay mula sa iyong memorya. Mula sa iyong memorya, at how much more na hindi, o di kaya mas higit lalo na hindi mo pwedeng hawakan ang Quran na ikaw ay nasa kalagayan ng janaba. Ngunit, sa mga babae na mayroong buwanang dalaw o di kaya sa bagong panganak, ay maaari silang magbasa ng Quran, subalit hindi nila ito hawakan maliban lamang kung mayroong sapin. Maliban lamang kung mayroon silang sapin. Bakit magkaiba? Bakit magkaiba sa mga lalaki na nasa kalagayan ng janaba o di kaya kahit din sa mga babae, no, minsan ay mayroon silang janaba, ay bakit kapag sa kalagayan ng janaba hindi ka pwede na magbasa ng Quran at hindi mo pwedeng hawakan ang Quran, pero sa mga babaeng may buwanang dalaw o di kay bagong panganak, ay bakit pwede silang magbasa ng Quran at pwede nilang hawakan basta't mayroong sapin? Anong pinagkaiba? Bakit? Dahil ang tao na nasa kalagayan ng janaba ay nasa sa kanyang sarili yung kapasyahan. Nasa sa kanyang sarili yung kapasyahan. Kung gusto niya, maliligo siya, tapos na. Di ba? Kung gusto niya magwudu siya, tapos na. Pwede niyang humawak ng Quran. Pero yung babae na mayroong buwanang dalaw at sa babae na kapapanganak lamang, wala sa kanyang kapasyahan. Ito ay qadar ng Allah subhanahu wa ta'ala. So hindi pwede na iiwanan niya ng 40 days. Halimbawa, o di kaya mga ilang araw ang hindi siya magbabasa ng Quran. Hindi ito galing sa kanyang sarili. Hindi katulad ng janaba, ay nasa kanyang kapasyahan ng kanyang sarili. Maliligo siya, magwudu siya, tapos na. Mawawala na siya sa kalagayan ng janaba. Pero yung mga nasa buwan ng dalaw at bagong panganak, wala silang choice. Isa ito sa mga, actually, meron din mga ahkam, pero ito ang isa sa mga pinagtibay ni Sheikh Jibrin. Fiha kutubong qayyimah. At inshallah, dahil malapit na rito yung adhan, dito ko natatapusin inshallah. Ito pagpapatuloy na lang inshallah at lumagpas na rin tayo sa oras. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.